Isang mapagpalang araw at isang mapagpalang umaga ang aking pagbati sa lahat ng ating mga giliw na sumusubaybay at tumatangkilik sa ating daily devotional. Ito po si Pastor Rene Alog, ang kasama ninyo tuwing Lunes hanggang Sabado upang ihatid ang mensahe ng Diyos. Lunes hanggang Sabado, ang mensaheng magpapalakas sa atin, magbibigay ng panibagong pag-asa sa atin, ang kanyang mga salita, ang siyang pinagkukunan natin ng ating kalakasan sa pagharap ng iba't ibang mga hamon ng buhay. Alam ko po na ang programang ito ay naghahatid ng blessing, ng biyaya sa inyo. Dahil marami din po akong natatanggap ng mga mensaheng nagsasabing mula sa kanilang pakikinig, panonood, pagsusubaybay sa ating programa, sila po ay nakakaranas ng spiritual na kalakasan. Totoo po yun. At ang aking pong hinihiling ngayon ay i-share natin ang ating online devotionals everyday sa ating pong mga kakilala, mga kaklase, kaibigan, kaopisina, katrabaho, at ang ating mga miyembro ng pamilya. Upang ang biyayang tinatanggap natin ay pwede din nilang maranasan. Maraming salamat po. Maganda po ang ating pag-uusapan ngayon. Pero bago ko po simulan ang mensahe, ay hinihiling ko po na samahan niyo po ako sa pananalangin. Let us pray. O our God in heaven, salamat muli sa panibagong araw na ito. Dahil ang panibagong araw ay panibagong araw ng pag-asa, panibagong araw ng pagtatagumpay, panibagong araw ng pagpapala sa amin. Salamat po. Maasa kami ngayon na ang mga salitang tatanggapin namin, ang mensahe ngayon ay muling magpapalakas sa amin, muling magbibigay ng panibagong pananaw, spiritual na pananaw sa aming sitwasyon. Dalangin ko po ang banal na Espiritu ang siyang maging teacher namin ngayong umagang ito. At ituturo niya sa amin ang mga bagay na kailangan namin. Maasa kami na makaranas kami ng mayamang mong biyaya. Pinapanalangin ko rin ng sino mang may sakit karamdaman sa mga nanonood ngayon at ang kanilang mga mahal sa buhay na may sakit karamdaman. Humihingi po ako, O Diyos, ng inyong kapangyarihang pagalingin sila sa kanilang mga sakit. Hinihiling ko ang probisyon sa mga pangangailangan, ang kalakasan sa aming mga panghihina, at ang patuloy na patnubay ay sumaaming lahat. Tinatanggap namin ang biyayang inilaan mo sa bawat sa amin sa umagang ito. Maraming salamat po. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Ang ating pong topic ay pinamagatang Don't Relax. Don't Relax. At iugnay natin ang ating pagbasa sa ating pong key verses ngayon o key passages na babasahin mula po sa aklat ng Hebrews chapter 12 verses 1 to 3. And we will read sa New International Version Bible. Ito po ang sabi. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith, for the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down
at the right hand of the throne of God. Consider him who endured such opposition from sinners, so that you will not grow weary and lose heart. Yan po ang nakalagay sa Hebrews chapter 12 verses 1 to 3 at ang ating binasa po ay New International Version. Nais ko pong iugnay ang ating pag-uusapan ngayon na don't relax dito po sa ating key passage na Hebrews 12, 1 to 3. May mga nauna na po sa atin ng mga faithful men and women of God mula pa sa panahon ni Adan hanggang sa panahon natin, yung mga mananampalataya, mga nananalig sa Diyos na nauna na, sila po itong mga nakapaligid sa atin, na sila ay nag-cheer na tayo ay magtagumpay sa ating pakikibaka sa pananampalataya. And we are surrounded by such a great cloud of witnesses. Ano pong gagawin natin para tayo ay magsimula na lumakad sa pagtatagumpay? Ang sabi po, iwaksi natin ang lahat ng humahadlang, ang lahat ng sagabal sa ating pagtakbo. Ang sabi niya, ano po yon? And the sin that so easily entangles. Ang kasalanan na siyang nagiging sanhi na tayo po ay nahahadlangan sa pagtatagumpay laban sa mga challenges ng ating faith. At sa ating pagtakbo, sabi po, let us run with perseverance. Tumakbo tayong may pagtitiis, may pagtitiyaga sa mga takbuhin na hinanda para sa atin. Kaya habang tayo tumatakbo, nakatuon ang ating pansin sa Panginoon Hesus na siyang simula at nagpapadalisay, nagpapaganap sa ating pananampalataya. For the joy set before him, ano pong ginawa niya? He endured the cross. Tiniis niya ang sakit, kirot, ang parusa sa krus ng Kalbaryo. Tiniis niya ang kahihiyan na kailangan niyang danasin ang kamatayan sa pamagitan ng kanyang pagkakapako sa krus. Pero tignan niyo naman ang naging resulta ng kanyang endurance, ng kanyang pagtitiis, ng lahat ng shame na dala ng kanyang klase ng kamatayan. Sabi po, and now sat down at the right hand of the throne of God. So consider him who endured such opposition from sinners, so that you will not grow weary and lose heart. Sa alang-alang natin, na kung ano man ang ating challenges, ano man ang pinagdadaanan natin ngayon, sa challenge ng ating pananampalataya, ang sabi po ng verse 3, isipin nyo na meron nang nag-endure, meron nang nauna sa atin na nagtagumpay sapagkat nakapagtiis po sila. And so, every covenant God has made to us is true and forever sealed with the blood of Jesus. Ang lahat ng pakikipagtipan, ang lahat ng covenant na ginawa ng Diyos para sa atin ay totoo at kahit kailanman hindi ito mapapawalang bisa sapagkat ito ay sinelyuhan ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin ng statement na yan, ang salita ng Diyos kailanman ay hindi nagsisinungaling. Totoo ang salita ng Diyos. Mapanghahawakan ang mga salita ng Diyos. Ang mga pangako ng Diyos ay totoo. The word of God cannot lie. Totoong-totoo po yan. God's covenant promises are not dependent upon our faith. Ang lahat ng pakikipagtipan ng Diyos
na may kaakibat, may kalakip na mga pangako ay hindi dependent, hindi nakasalalay na magaganap ito dahil sa ating pananampalataya. Yun po ang ibig sabihin nun. God's covenant promises are not dependent upon our faith. So, regardless of whether or not we have faith to believe His promises, they are true. So, kahit na ang ating pananampalataya ay naniniwala sa mga pangakong yan o hindi naniniwala sa mga pangakong yan, hindi ito base sa naniniwala ba tayo o hindi, nananampalataya ba tayo o hindi. Ang lahat ng pangako ng Diyos na may kinalaman sa kanyang covenant ay totoo. So, ibig sabihin, it's not dependent on us. Hindi nakadepende sa atin. So therefore, mga kapatid, when we allow our minds to be filled with worry, when we allow our minds to be filled with doubt, however, we cannot release our faith. Pag punong-puno po tayo ng pag-aalala, pag-alinlangan, hindi tayo makakapag-release ng faith kasi kontra ng faith yung doubts and worries natin. So we cannot release our faith. And although God's promises are true, they do not produce the results we need because they are not mixed with faith. So totoo ang mga pangako ng Diyos, pero hindi rin tayo makapag-release ng faith para i-claim ang mga bagay na ito. Kung tayo ay pinupuno natin ang ating mga kaisipan ng pagdududa, ng pag-aalinlangan sa kanyang mga salita. And so this is one of the major reasons why so many Christians are not seeing a manifestation and fulfillment of God's covenant promises in their lives. It's not because the covenant promises are defective, hindi po yun ang problema. Ang may defect, ang may problema, ang questionable ay ang ating pagre-release ng ating faith. Ang ibig sabihin, totoo lahat ang pangako ng Diyos. Mapanghahawakan lahat ang pangako ng Diyos. At hindi kailanman ma-invalid ang pangako ng Diyos, ang kanyang covenant promises. Pero kung ang mag-claim nito ay punong-puno ng worries sa doubts, hindi siya makapag-release ng faith para i-claim yung mga bagay na ito. So kaya pag hindi po nagmamanifest, hindi tayo nakakita ng manifestation ng mga kiniklaim natin, hindi dahil hindi totoo ang salita ng Diyos o ang kanyang mga pangako, kundi ang defective sa panahon na yan ay ang ating kaisipan na punong-puno ng doubts and worries and unbelief. So, hindi tayo makakakita ng manifestation. God's word in our mouths today is just as powerful as it was when He spoke the word into existence. Amen. Ang salita ng Diyos na lumalabas sa ating mga bibig ay kasing kapangyarihan ng ang Diyos ay bigkasin niya ang mga salita at nagkaroon ng creation, yung existence of the world, I should say. Hallelujah. And this is one major reason na kaya nga hindi tayo nakakakita ng manifestation ng ating mga hinihingi. Sapagkat hindi tayo talaga makakita kung ang umiiral ay ang ating pagdududa at pag-aalinlangan sa mga pangako ng Diyos. However,
We can confess the word until we are blue in the face, but it will not be effective in our lives until we speak it in unwavering faith, believing whatever we speak will be done. Naintindihan po natin yon, na kahit ikumpisal natin na ikumpisal, i-confess natin na i-confess ang lahat ng alam natin sa salita ng Diyos, pero hindi siya magiging effective sa buhay natin, hindi nagkakaroon manifestation sa buhay natin, hanggat hindi natin ito binibigkas na kasama ang ating unwavering faith, ang pananampalatayang hindi kailanman nanghihina, pananampalatayang talagang naniniwala na kayang gawin ng Diyos ang kanyang sinabi, believing whatever we speak will be done. Amen. Si Apostle Paul ay nagbigay ng warning sa mga believers who were becoming weary and discouraged due to the opposition and persecution they were facing. Kaya nagbigay siya ng babala sa lahat ng mga mananampalataya, katulad mo, katulad ko, na nagiging discouraged and weary, may agam-agam at merong panghihina ng kalooban dahil sa mga opposition, dahil sa mga persecution na kanilang tinatanggap o na nararanasan. Kaya nga, nais kong ulitin yung ating key passage kanina, Hebrews 12:1-3. Let us run with patience, sa ibang translation, the race that is set before us, looking unto Jesus, the author, a finisher of our faith, who for the joy that was set before him, he endured the cross, despising the shame, and is sat down at the right hand of the throne of God. For consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest ye be wearied and faint in your minds. Sabi po sa King James Version ng Hebrews chapter 12 verses 1-3. Nakita ko po ang ginamit na Greek word doon sa word na faint. The Greek word for faint means to unloose, to relax, and so to make weak. Satan wants to weaken us. Ang gusto ng kaaway sa atin, mga kapatid, kasi yung word na faint is the word to make us weak. Satan, ang kanya pong business, ang kanyang objective, ang kanyang purpose sa buhay natin, nais niya na tayo ay panghinaan, na tayo ay manghina. Satan wants to weaken us, but we will not allow him to do that. Kaya dapat tayo ay merong unwavering faith na ipinapakita sa lahat ng ating mga kinahaharap na mga sitwasyon. Siyempre po, ang ating panahon, napakaraming mga unpredictable na mga situation ngayon. Di natin alam ang dulo ng lahat ng mga nangyayari ngayon. Something is happening all over the world. Napakarami pong mga situation na nakikita natin na may alignment ito sa mga galaw ng kaaway, pero hindi dapat tayo pinanghihinaan ng loob. Amen? Dahil tayo ay may pangakong pinanghahawakan, pangako ang Diyos, ang covenant ng Diyos sa atin, na hindi naman pwedeng i-claim na punong-puno tayo ng doubts and worries and unbelief, na dapat pag-claim natin ay nakakapag-release din tayo ng unwavering faith. Di po ba? So, kailangan, ito labanan po ng
ng kung anong nalalaman mo, kung anong pangako ang pinanghahawakan mo. And so this time, kung alam na natin na ang nais ng kaaway is to weaken us para hindi tayo makapag-claim sa mga pangako ng Diyos, ngayon alam na natin na ang ating sandata ay unwavering faith. Because it is one thing to become physically weary and drained of our energy, but the real danger is when we become weary and faint. When we relax and stop resisting Satan's attacks in our minds. Hindi ang danger po dito ay wala sa pagiging physically weary or drained ang ating energy. Hindi po ito physical na panghihina. Hindi ito madadaan sa vitamina, sa pagkain, kasi hindi po physical ang kanyang, sa isang mga strategy niya, hindi po yung physical natin ang kanyang pahinain, i-drain ang kanyang energy, bagamat isa din sa mga strategy niya yan, pero ang tunay na danger, ang tunay na panganib ay kapag tayo ay naging weary and faint, meaning when we relax and when we stop resisting Satan's attacks in our minds, that's the real danger. Kaya nga po ang topic natin, don't relax. Don't stop resisting Satan's attacks in your mind. Kasi the moment you relax and when you stop resisting Satan's attacks, then mamamayagpag siya until hindi na tayo makapanalo sa labanan. Yan po ang nais nating ibigay na pangungusap sa inyo, mga minamahal na mga kapatid na sumusubaybay. Hindi ito ang panahon ng i-relax ang ating mga pagharap sa mga sitwasyon. Hindi ito ang panahon na we stop resisting Satan's attacks, sapagkat talagang ang sumatotal ng kanyang mga atake, Satan wants to weaken us. Gusto niyang pahinain tayo upang hindi na tayo makakapit sa mga pangako ng Diyos. Pero hindi natin siya papayagan na gawin niya ang mga bagay na yan. Amen? Sa oras na ito, samahan niyo ako sa declaration natin ngayong umagang ito. Sabihin natin, I will not grow weary. I will not faint in my mind. I will not relax and stop resisting Satan's attacks. Amen. One more time. I will not grow weary. I will not faint in my mind. I will not relax and stop resisting Satan's attacks. Amen and amen. Yan po ang ating declaration ngayong oras na ito. Purihin ang Panginoon. I hope and pray na kayo po ay pinagpala sa mensahe natin sa umagang ito. Lord God in heaven, pinapanalangin ko po na hindi kami makapag-entertain ng doubts, ng unbelief, ng worries that will weaken our faith sa mga covenant promises mo. Nakita namin ngayon sa aming pinag-aralan ng kaaway ay wala na siyang ibang gagawin kundi kami ay atakihin na magduda, na hindi maniwala sa mga pangako ng Diyos. And the moment nagtagumpay siya dyan, hindi na kami makakapag-release ng unwavering faith. E sa oras na ito, since na-expose na ang kanyang atake, makakahawak na kami sa iyong mga pangako dahil mula ngayon, ire-resist namin siya. Hindi namin iaalaw o papayagan na panghinaan kami ng pananampalataya. Tulungan mo kami, Panginoon, na never kaming mag-waver sa aming faith, kundi
kami ay patuloy na lumakas at kumapit, humawak sa mga pangako mo. Maraming salamat po sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Ang ating pong lahat ng daily devotional ay nasa YouTube po yan, naka-upload. Puntahan nyo lang po ang JLG Space TV at ang ating mga devotionals mula pa po noong March 15 this year up to our present devotional ay masusundan nyo po sa ating YouTube channel. Huwag kalilimutan na laging i-share ang ating mga online activities. Huwag kalilimutan na maging pagpapala sa ibang tao. Ngayon po ay araw ng Martes at November 10, the year of the Lord 2020. Ang Hope Hour po ay mamayang alauna ng hapon, ayan. At mamayang 9 naman ng gabi ang ating online Bible Institute lesson para sa mga kumukuha ng theology. At papaalam po pansamantala ang inyong kasama, Pastor Rene Alog po. Kagalakan ko pong makapaglingkod sa inyo. Kagalakan ko pong ang aking mga kapatid ay kasama kong tumatanggap ng mga spiritual na biyaya. Nag-iiwan po ako ng pag-ibig ng Diyos, ng kagalakan ng Diyos, at ng kapayapaan ng Diyos sa bawat isa sa inyo. God bless us all and Shalom!